Hello mga kachitsa, magandang araw sa inyo, magandang gabi o sa kansang sulok ng mundo. Mapagpalang araw sa inyo lahat. Ayun. Kung nakapasin nyo, madalas ako dito sa loob ng sasakyan nagga-vlog. Kasi dito, at least kulob yung walang marinig yung labas, yung ingay sa labas. Dito kulob, at least yung salita ko, yung boses ko, mas maliwanag na maririnig nyo, diba? So kaya dito ako madalas mag-vlog. Ngayon, mga kababayan, may yung issue nung kay Juan Ponce Enrile, ayun, nagpahayag siya o nagpost siya about do sa sinagawang rally nung nakaraang Lunes. So dito may ipopost ko dyan, ipopost ko dyan, tapos babasahin natin. Medyo may himay natin kung ano yung mga ibig niyang sabihin, yung punto-punto niya. Subukan natin na minsan ko lang itong gawin pero okay na rin naman yan. Ayan. So yun nga, ayan yung nakalagay na dyan Ang sabi ni Juan Ponce Enrile, ni Manong Johnny, there is a bigger question. So, ang niya is para na sa nagtatanong. Diba? Pero ibig sabihin, malaking question. Diba? Can the INC with all its member amend the Constitution or suspend any of its provision? So, tinatanong niya, kung kaya daw ba na Iglesia ni Cristo na mabago ang konstitusyon o masuspindi, di ba, yung konstitusyon. Mamaya ko niya, kasi sa totoo lang, yung ginawa, yung tanong niya na yan, dapat hindi niya tinatanong sa atin yan, sa totoo lang. Di ba? Kasi tayo, bilang mamamayang Pilipino, di ba? Iglesia ni Cristo at mamamayang Pilipino. Di ba? Saan nakukuha nyo? Nakukuha nyo to. Ang punto nun, nagsagawa tayo ng pagkilos o yung peaceful rally. Di ba? Sinabi lang natin yung saalubuin natin para sa mamamayang Pilipino, di ba? Para din sa bansa natin. Di ba? So, kasi ang dating dito kasi, di ba, kinukwestiyon niya yung iglesia, tinatanong niya yung iglesia, di ba, na kaya bang baguhin, the Constitution or suspend, di ba? Hindi, wala kami doon, wala ang iglesia doon, naniniwala pa rin kami ng Iglesia ni Cristo, yung tinatawag na separation of church and the state, di ba? Naniniwala kami doon, kasi nga, wala naman kami karapatan, yung gobyerno sumusunod kami sa gobyerno, di ba? Pero bilang sa pamamayang Pilipino nga, tatanong din kami, di ba? Yung ginawa namin ito na rally tungkol sa peace rally, di ba? Para nga maging maayos yung takbo ng gobyerno natin magkasundo-sundo yung mga nag-aaway, di ba? Di ba? Para maging maayos yung takbo ng Pilipinas. Di ba? Unahin yung mga nararapat na gawin ng gobyerno para sa mga mayang Pilipino.
hindi namin sinasabi na baguhin namin na kami yung dahilan para magbaguhin yung konstitusyon, di ba? Hindi, ang ano nga namin is kapayapaan. So, tuloy pa natin. Sana intindihan nyo sana kung tama yung sinasabi ko. Kasi yun yung pagkaintindi ko dito. Tuloy natin. Ano ko lang to. Are we prepared and ready to face the long-term consequences of the ANC move? Ayan, yan. Ito, bibigyan ko ng isang, ng isang papaliwanag to. Sabi niya, di ba, are we prepared? Prepared ba tayo sa mangyayari sa ginawa ng Iglesia ni Cristo na magiging consequence yung ginawa ng Iglesia ni Israeli in the long term, di ba? In the long term, kung ano yung magiging kahinatnan ng ginawa nating rally, di ba? Pero kung titingnan mo yung yung layunin ng rally ng Iglesia ni Cristo, peaceful, for peace, di ba? Ibig sabihin para sa kapayapaan, di ba? Kapayapaan ng bilang mamamayang Pilipino at individual, di ba? Kapayapaan din ng gobyerno, di ba? Yun yung inaano dito eh. Pero wala kami nilalabag eh. Kasi kapayapaan naman yung gusto namin in the long term. Kapayapaan pa rin yung pinupunto namin in the long term, di ba? Yun pa rin yung gusto namin, di ba? Ayan o. Yan yung ibig sabihin namin doon. So, ngayon, babalikan ko yung sitwasyon nung nangyari nung people power. Ayan. Dito ko babalikan. Dito ko babalikan yung sinabi ni Enrile, di ba? Nung ginawa nyo ba nung EDSA Revolution, na nag-rally kayo rebellion pa nga yun eh, hindi yung sa rally. Di ba? Rebellion yun. Tapos, humingi pa kayo ng tulong sa mga pari. Di ba? Ang hiningi nyo ng tulong is si Cardinal Sin. Di ba? At yung mga tao. Di ba? Para mapatalsik nyo yung matandang Marcos. Di ba? Yung si Ferdinand Marcos Sr., former President Marcos Sr., di ba? Pero yung ba naisip nyo rin, di ba? Yun kaya ibalik yung tanong sa inyo, di ba? Prepared din ba kayo noon nung ginawa niyo yun? In the long term, di ba? Sa ginawa nyo, hindi sa rally, pero rebellion. Di ba? Rebellion yung ginawa nyo noon eh, yung time na yun eh. Di ba? Ano nangyari? Di ba? After nung revolution, anong people power na rebellion nyo? Ano nangyari? May maganda bang epekto? Kasi gulo din yung pinasok nyo eh. Di ba? Kami, ang pinapasok namin, kapayapaan. Di ba? Ito, opinion ko lang din naman to ha. Sana, naintindihan nyo, medyo lang yung ko eh. Nadadala lang ako. Pero, yun yung opinion ko. Yun yung opinion ko. Di ba? Sana naintindihan nyo yung mga sinasabi. Sana po ba, naintindihan nyo. Yun nga, si Manong Johnny Enrile, alam naman niya yan eh. Alam naman niya yung nangyari mula noon hanggang ngayon. Dahil, ang haba ng buhay niya eh, di ba? Pero alam niya rin yun, di ba? Kaya nga tanong ko rin sa kanya, consequence din, di ba? Yung panahon ba niya, noong time na yun, nagtanong din ba siya sa sarili nila, sa grupo nila na, we are prepared, di ba? Ibabalik mo lang yung tanong sa kanya, we are prepared and ready to face the long term
consequences, di ba? O, di ba? Yun yung tanong dun, di ba? O, ano nangyari? Umunlad ba yung bansang Pilipinas nung pinatalsik nyo si former President Ferdinand Marcos Sr.? Di ba hindi din? Di ba? Pero kung babalik kami nyo, kung itatanyo sa amin tungkol sa ginawa namin, di ba, nakalagay din yung pinakalayunin doon, Rally for Peace, di ba? O itatanyo, tinanong nyo mo ulit, di ba? Kayo din tayong tanong din na be prepared, di ba? Kaya nga, yun nga, handa din kami, di ba? Kasi kapayapaan yung gusto namin eh. Yun yung ibig sabihin namin dito. So yun sana, hindi, sabi ko ba, medyo hindi ko ma-express sa sarili ko, hindi pa ako, hindi ko pa masyado yung sarili ko, hindi po. Pero ibig sabihin, yung sinabi ko na, yun yung talaga opinion ko. Sana naintindihan din ni Manong Johnny Inoyle. Pero yun yung pa rin ang ano pa rin namin, ginawa namin yun, para sa kapayapaan din yun. Kapayapaan din ng Pilipino, di ba, ng gobyerno, di ba, para sa atin din yun, para sa bayan din yun. Hindi kami nag-aaklas o nag-rebellion. Di ba? Kung nakikita nyo yung rally na yun, masaya. Di ba? Ngayon lang ako sa tanang buhay ko, ngayon lang ako nakikita ng rally masaya. Walang gulo. Di ba? Pero yun lang yung ano ko ngayon. Dito ko na tatapusin yung vlog ko. Susunod magbibigay pa tayo ng ibang vlog, ng ibang mga topic. Subukan natin pa rin. So, magandang gabi. Salamat po, magandang gabi mga kababayan.